Warning, spoilers are present in this podcast. Third World Cinema Club. Hi guys! Welcome to a very special edition of Third World Cinema Club. So, I'm John Tawasil from Present Confusion. I'm DJ Ramones from RiversDelay.net. And I'm Princess Kinok from Film Police Reviews. we have a very special guest today. A multi-award winning director and screenwriter. Yeah. Please introduce yourself. Sinacharot niyo ako. Hello po, ako po si Dwayne. Ako po si Dwayne Baltazar. Ang cute. Yeah. So, today we're gonna talk with Dwayne about life. Herself. What's your hobbies? Favorite color. So, does anyone want to start? First off, what made you want to become a screenwriter, director, etc.? Niisip ko, parang parang elementary pa lang ako, nagsusulat na ako. Parang yun yung una kong alam gawin. Tapos, nagsusulat ako ng mga comics, ganyan. Tapos, may kailangan gawin sa parang school play. Tapos hindi ko alam na script na yung ginagawa ko. Pero alam ko, meron kaming activity. Kailangan may play daw. Tapos kailangan may dialogues. Parang ganun. Siguro yun yung intro to writing script. Kahit hindi ko pa siya alam na scripting pala siya. Tapos meron akong obsession sa pagtitel ng stories dati pa. Tapos naalala ko, pero ang una kong pinangarap ay maging theater actress. Ganyan. Kasi grade 3 ako, tanda ko, meron ako napanood na play. Tapos uma-acting sila na kunyari lumilindol. Parang ganyan. Tapos galing-galing nila, ganyan. Tapos yung mga gumuguho yung props, ganyan. Sabi ko, kaya ko din gawin yun, yung mga sisigaw, tatakbo, ganyan. Tapos so gusto ko maging artista, pero gusto ko sa stage. Ayoko ng TV. May ganun akong dati nung bagets ako. Tapos after nun, parang high school, puro theater, ganyan. Until, nakapanood ako dati ng NU pa. Yung Eat My Shorts doon. Parang mga short film siya. Tapos parang nun ko na-realize na, pwede ka palang gumawa ng pelikula and na very, tawag dito, maikli. So, yun yung nagbukas ng ko na pwede ka pa rin mag-tell ng stories na different naman yung medium although hindi ako gumawa ng shorts. Ganyan. Parang yun next na gusto ko. Parang gusto kong magsulat, gusto kong gumawa ng pelikula. So, pag-graduate ako ng high school, alam ko na kung anong gusto kong maging. Parang gusto ko nang gumawa ng pelikula. Parang ganyan. Ayun siya. I guess nung nag-start ka na mag-direct, did you have parang meron ka bang pinaghuhugutan ng ibang director for inspiration? Or specifically siguro female directors? Wala, parang hindi ko naman inano yung gender pag nanonood ako. Parang naging nung college kasi ang hirap manood ng pelikula, unlike ngayon, parang ang dami ng torrent, dial-up ako sa bahay, hindi ako maka-download. So, ang takbuhan ko ng films, ng titles na hindi ko mapanood, Quiapo. So, namimirata talaga ako. Sorry. Kasi yun lang yung... No FBI Hi guys. yun lang yung way ko nun para mapanood tong mga pelikulang to. So, parang yung Quiapo yung nag-open sa akin ng doors to films. Tapos, I would buy pa films na I don't really know. Parang, kung minsan, hindi ako mahilig magbasa ng synopsis sa likod. Kung minsan, tinitingnan ko lang kung ano yung magandang cover. Tapos, gusto kong nasa surprise ako. Parang,
na-surprise ako sa Me and You and Everyone We Know. Parang hinusgahan ko siya via The cover. Tapos isa si Miranda July sa mga naging inspiration ko in making films. Parang ganyan. So, sobrang gusto ko siya. Ganyan. Tapos, basta ang dami kong binilan na dahil lang sa cover. Tapos ayaw kong binabasa kung tungkol siya saan. Tapos, ayun, yung buong Quiapo, siguro yung nag-open up sa akin sa pelikula. Sa ganyan, yung sensibilities. So, Same. Sa Vira Mall naman ako eh. Ako sa Quiapo din underground. Quiapo, diba? Oo, tas ang gagaling sa Quiapo kasi yung mga nagtitinda doon, kilala nila si Alam nila. Kurosawa, Si Fellini, kilala. Parang doon yun, sa row na yun, gano'n. Tapos merong isang part doon sa Quiapo na, sorry meron doon talaga na parang stall na binabalik-balikan ko na puro siya Pinoy films. Si na Aling- classic. Si Aling ano yan eh. Nakalimutan ko na kung sino. Tapos, Pero hindi na naman namin name drop. doon ko nabili yung Tisoy, yung Kisap Mata. Yung parang, wow talaga, really, dito. Parang ganun. So, Patola, bili ako. Ganyan. So, pirata po. Pirata po. Pero like, pag na may mental block or something, pag nagsusulat ka, or maybe in life in general, meron ka bang top 3 na go-to directors? Like, for example, kay Carl, tinanong namin, ano yung top 3 mong movies na pag na ka lang, kailangan mo lang ng pang-confidence boost / inspiration. Anong pinapanood mo? Papalubag loob. Parang nandun na ako siguro sa stage or hindi na ako, parang para sa akin, pagsusulat para siyang responsibility. Hindi na ako naghihintay ng inspiration, parang ganun. Parang, you're right, kasi kailangan mo magsulat. Tapos, hindi ko naman siya inaano na, ay, hindi sincere yung nasulat mo kasi pilit ka magsulat. Walang ganun. Kasi parang for me, kung minsan, in the process of writing, dun ka kinakain ng material, dun ka na-inspire, ganun. Kasi kung maghihintay ako ng inspiration, walang mangyayari sa akin. Lalo na bread and butter ko pa naman yung writing, may deadlines ako, may ganyan ako. So, kailangan, para sa akin, disiplina talaga yung pagsusulat, parang ganun. Now, kung ang tanong ay, paano ko may inspire naman to write a content na para sa akin, yung parang ganun, kung ano yung go-to films ko. Parang, recently lang din, bumabalik ako sa pagbabasa. Kasi parang feeling ko, nito ko lang din, as in, nung pumunta lang akong Taipei, parang a week ago lang, parang nito lang siya, parang, ang dami-dami kong libro na hindi ko natatapos basahin. Kahit college pa ako, nakatambak lang siya sa Tapos nito ko lang na-realize na ang dami niyang ino-open sa akin pag libro. Unlike sa pelikula, parang ganyan. Kung minsan pag pelikula, nagiging critical na ako masyado sa panonood, kung minsan kinikriticize ko, ang hirap ko kaagad mag-invest or pumasok sa mundo without criticizing the film itself. Parang may sakit ako na ganun. Tapos na-realize ko na yung pagbabasa, na ako yung gumagawa sa utak ko, mas marami siyang na-open for me. So parang ngayon bumabalik ako sa pagbabasa. Tapos, ang dami kong nakukot-kot bigla, nabubuo bigla. Parang ganun, while reading. Ayun siya. Ikaw ba yung tipong nagmo-multitask na magbasa or isa-isa ka lang magbasa ng libro? Ay, parang meron ako dati nung college, 3 yung binabasa ko, ganyan. Kasi, meron din yung attention span ko din minsan. Ang ganun niya. Lalo na dati pag nobela, ang hirap-hirap. Binabalikan ko yung ang daming names eh. Sobrang hina ako sa names na nalilito ko. So, kung minsan, babalikan ko, sino nga ba to si Anes? Ganyan. Kalimutan ko na siya. May sakit akong ganun. Tapos, hindi ako mahilig magbasa, pero alam kong kailangan ko siya. Alam kong nakadagdag siya sa akin. So, parang kailangan ay make it a point na magbasa. Parang ganun. Tapos, siguro ngayon lang, recently ko lang din enjoy uli. Kasi, ang dami na niyang ino-open sa akin. Since nagsulat ka na for a film, tapos nag-direct ka na rin, ano mas mahirap para sa'yo? Writing or directing? Magsulat. Kasi, pag director ka, when you're on the set, ang daming taong aakay sa'yo. Tapos, meron kang absolute
answer to your question. Like, kunyari, Sir Neil, gusto ko ganito yung ilaw. Anong okay para ma-highlight yung gantong emotion sa gantong ilaw? Sasabihin ni Sir Neil, pwede natin gawin ganito. Meron siyang sagot sa akin na 2 or 3 na pwede, ganyan. Pero in writing, sino matatanungan mo, sarili mo or kaibigan mo, anong pwedeng gawin sa character na to? Tapos magka-come up kayo sa 10 sagot na hindi nyo talaga alam kung mag-work talaga. So parang itetest nyo pa uli siya. Kasi ang hirap-hirap at ang saklap-saklap because sa pagsusulat, mag-isa ka lang din. Pero pag when you're on the set, ang daming biglang sobrang collaborative niya yung directing. Sobrang dali. Sorry, directors Parang ang dali niya kumpara sa writing na napakasaklap, salimuot at lungkot pag nagsusulat. Although pag nawala ka naman in the process, na-enjoy mo na siya yung writing. Pero yung pag-umpisa, yung ang hirap niya kumpara sa directing. Ganyan. Pero depende rin siguro sa script yun, no? Kasi sino ba yan? Si Rain, parang in a previous episode sabi niya, filmmaking talagang problem solving lang yan eh. May script ka pero kung hindi naman nagtugma kung hindi nag-conspire yung universe para ma-achieve mo yung in-imagine mo yung eksena, hindi rin siya mangyayari. So parang masasabi mo ba na dahil ikaw yung writer din, alam mo na rin yung gusto mong lumabas. Tapos parang nandun na yung sagot, hanapin mo na lang. Pero hindi siya lumalayo masyado dun sa vision mo for the story or the film. Ang na-excite naman ako on the set dahil nga sobrang alam ko na collaborative yung filmmaking. Na-excite ako kung anong pwedeng ipot ng mga tao sa story na ginawa ko, ng PD ko, ng DOP ko, ganyan. Nag-e-enjoy ako kapag inaangkin nila yung material. So, kaya ayokong tinatawag na a film by yung isang pelikula kasi ang dami-daming taong gumagawa nun para angkinin mong sayo lang siya. So, kahit ako yung writer, nahihiya ako pag ganun. Tapos gusto kong nasusurprise ako na, pwede palang ganito pa siya visually, pwede palang ganito pa siya. So, kuminsan, kung ano yung na-imagine ko on paper, tinatapon mo siya while you're on the set. Tapos hinahayaan kong laruin siya along with my staff, my crew, ganun. Kasi nandun yung magic ng filmmaking. Hindi mo siya, kahit gano'n mo siya kontrolin on paper, pag ikakahon mo lang siya kung ano siya sa papel, ang boring na nun. Kung gagawin ko lang yung gusto ko, akin to, ganun. Parang collaborative as opposed to parang dictatorial. Yeah, oo. Laging ganun. Para saan pat nag-hire ako ng kung sino-sino. Ako, susundin lang din pala ako. Diba? Parang ganun. Ayun. Naalala ko na kasi may director, first si Noah Baumbach. Sobrang particular niya sa, at least sa script, parang walang word na magde-debate sa script. Tapos every shot, parang maabot sila ng nearly 50 takes, ganun siya ka. Bakit? Sana alam natin. Sobrang particular lang daw. So, ganun siya. Going back naman dun sa story mo on how you became a writer. Napansin kasi namin na parang you are an expert on solitude. Solitary lang yung mga characters mo. Kumbaga, Iisa sila. lagi siyang mahilig. Parang magaling sila mag-isa. Mm-hmm. Can you explain where that came from? I mean, Riz. Sino nanakit sa'yo? Ayun Sino ang nanakit sa'yo? Gusto kong tawa ako. Kasi, actually, yung mga close na mga tao sa akin, even before pa ako gumawa ng una kong pelikula na Mamay Umeng noong 2012, nung napanood nila yung pelikula, tawang-tawa sila na parang, seryoso ka, ikaw yung gumawa niyan. Kasi alam nila na loud ako, na makulit ako, na magaan ako as a person. Pero iba yung Mamay Umeng. Tapos nung sinulat ko yung Hypothalamus, sinulat ko yung Oda, hindi rin siya kung sino ako sa facade, sa pagkakakilala sa akin ng mga tao. Parang kung ikukumpara nga, pinakamalapit na ako magsalita or kung sino ako sa Excess Baggage kay Pia. Ganun ako baklang babae ako Pero itong mga pelikulang ginagawa ko na writer-director ako, yun yung lumalabas. Parang narealize ko lang siya after writing Oda.
na meron pala siyang isang team. Sabi ko kay Sir Ricky, meron pala, no, sir, parang malulungkot pala yung characters ko, tapos nakapako sila sa isang situation or lugar na hindi sila makaalis, na ayaw na nila, parang ganun. So, narealize ko na lahat pala nung sinusulat ko, yun yung mga fear ko. May takot ako sa death, may takot ako sa not being able to do what you want to do. May takot ako sa pag-iisa, although sa pag-iisa in a sense na yung tatanda ka mag-isa, yung may mag-isa ka, ganyan. Or yun yung lumabas, siguro subconsciously, yun yung mga fears ko. Pero ako as a person, very happy person naman, Akez. Ang cute. Okay. Yun ding meron ding parang other than solitude, yung mga themes din of death. Yung makdamag. Tsaka obsession din na lumalabas sa mga pelikula mo. So, wala namang specific na pinaghuhugutan yun sa writing mo parang excuse. Parang wala, basta yun lang. Feeling ko yun lang, lumalabas lang yung fascination ko sa death, yung takot. Tsaka fascinated talaga ako dun sa mga deviant behavior. Parang sa ganun. Parang kumbaga escape mo yun na paano kaya yung ganong ugali or yung ganong situation. kasi parang ganun. kaming dalawa, kasi doktor kaming dalawa. Tapos yung medical specialty namin, mga tinitingnan namin pasyente, mga patay na. So kaming gumagawa ng autopsies, ganun. So, parang accurate ba siya? Based on our previous recording. Thank you so much, Renton. May kuhang-kuha naman. Yes. Tsaka yung yung lungkot na kasama ng pagkamatay or yung impending na pagkamatay ng isang tao. Parang na-capture din siya kasi we see it every day on a regular basis din. So kuhang-kuha naman. Thank you. Sa totoo yun, sabi ko nga, last naming recording, nung kinukwento ni Ogs yung sa Mamay Umeng. Kasi ako, nanood ako nung napanood ko yung Mamay Umeng bago siya pinalabas. Kasi binoto ko siya for People's Choice. Tapos tawa ng tawa yung mga kasama ko. Kasi bakit yan yung top 2 mo? Sabi nila, nakakatawa kaya siya. Sabi ko, yung matanda gusto na mamatay. Patay niya na yung matanda, parang ganun. Tapos yun nga. Tapos sabi ni Ogs, it's actually the same person. Ha? Siya nagsulat nun? Sabi ko, akala ko lalaki nagsulat. Actually, nung pinabasa ko kay Sir Neil yung Oda, binalikan niya kaagad ako, tapos ang chat niya sa akin, tawang-tawa ako. Tapos sabi ko, Tapos kasi sinulat ko siya, hindi siya comedy. Sabi ko, wait, teka, hindi siya comedy. Bakit ka natatawa? Sabi niya, nakakatawa kaya? Gumanon siya. Tapos, nung binasi Bianca, yung producer ko, yun din yung balik sa akin. Sabi niya, gago ka, Dway, nakakatawa. Sabi ko, what? Bakit siya nakakatawa? Hindi siya nakakatawa. Ganun kasi talaga na parang iniisip nila na deadpan comedy talaga siya. Si Bianca, remember si Bradley Liu, di ba, yung Singing in Graveyards? Na parang, nung pinanood ko yun, parang okay. Tapos nung binasa ko lang afterwards review, saka ko lang siya na-realize na comedy pala talaga dapat siya. Oh no. Sorry. Oh my God. Isang Sabi ko pasabog. ba yun? Napanood ko din kasi yung Singing in the Graveyards. So, hindi ako natawa. Pero ayun. Kasi sorry, di ba parang Bianca. bigla na lang may sumusulpot na kambing, ganun. Yeah. Dapat tinatawanan pala yun. Pero sobrang deadpan niya kasi di ba walang okay. Deadpan na anything in the tone to suggest na you should be laughing at it. Yeah. Pero yun nga, with all due respect kay Mami Umeng, for example, existential din naman siya. Na parang, ang nakakatawang moment lang sa akin is nag-birthday pa siya. Doon ako natawa, parang nag-birthday ka pa. Parang Hindi ka pa masaya kasi bumirthday ka pa. Parang akin, okay lang naman kung matawa. Parang wala namang kaso. Pero ayun, hindi ko iniisip siguro na magpatawa. Oo, na ganun siya. Pero may ayun. scenes naman, di ba, na intentional naman comedy, like yung phone sex dun sa hypothalamus. Ay, ako yung babae sa phone sex sa hypo. wow, okay. Ako yung nag-dub. Abangan nyo guys. Hindi si Yana. Ako yung nag-dub. Dapat iba, siya nga si Elle. Diba? So, ako yun. Saka yung binabentahan ng bulaklak ni Pokwang sa Oda. Oo. Parang- Medyo naman yun. Tapos, pero nung sinusulat ko, hindi ko siya iniisip talaga.
kailangan magpatawa dito or something. Umaano na lang siya. Like sa akin, Nalabas feeling na ko, lang siya. natawa ko sa Mamay Umeng, in a sense, kasi, yun nga, di ba, yung chat ko sa'yo, familiar na ako sa death. Death of a loved one, kuko, love life, gano'n. Ayun na naman. May hugutin ka ba? May excuse ka? May Ay, sorry. Ayan, so sabi ko, kaya ako natawa, kasi sabi ko, sobrang familiar na ako sa death. Parang, etong matandang to, gusto na niya, kaya lang ayaw siya lapitan ni death. So, yun. Pero, come to think of it, kaya siya funny, kasi nga, ano siya, smart. 50 na yun, girl, ha? Alin? Bribe. May bribe. Grabe. Teka lang teka lang. Lusot mo. Teka lang saglit. Mukha lang ako may pera pero wala talaga. Uy, congrats nga pala dun sa Taipei. Ay, naku, thank you so You much. forgot. Congratulations. Thank you so much. Pag gusto kita with Yeah. my hypothalamus. Yeah. So, coincidence lang ba na nag-emerge nga na naging common theme yung loneliness sa films mo so far? Oo, yeah, I think so. Parang, parang a question of process na lang, na parang di ka nagsimula na, ganito yung gusto kong tema or damdamin na makukuha ng nanonood sa Hindi. Nagkataon. Parang yung first two na pelikula, yung una, yung Mamay, meron lang laging kinukwento yung tatay ko sa akin na taga doon sa Batangas na naninang niya na ang tagal-tagal nang namamatay. Ay, hindi namamatay. Naiinggit siya tuwing may namamatay na doon sa town. Kasi excited na siya pero hindi siya mamatay. So, doon siya galing. Tapos yung Hypo naman, grounded siya sa place kasi sobrang in love ako doon sa area na yon. Doon siya. Tapos etong Oda, si Direk Irene Villamor, nagpasulat siya sa akin dati ng concepts para sa GMA Films na mga rom-com, ganyan. Tapos parang sabi ko, sige kahit ano ganyan. Tapos sabi niya kahit ano daw. Naisip ko, nakikita ko lagi sa mga rom-com na pelikula, ang trabaho ng protagonist nila, lagi lang may presentation sa conference room. So, lagi lang silang ganon, diba? So, parang ako, siguro okay na magsisimula ako sa trabaho. So, Jeneline Mercado pa to dapat. So, inisip ko, ano kaya kung si Jeneline Mercado nagme-makeup siya sa patay? Tapos, ang mangyayari kay Jeneline, nagme-makeup siya sa patay, yung patay, may unfinished business pala sa kuya niya. So, magmumulto siya. Magpapatulong siya kay Jeneline. Ang ganda na ito. Ang ganda pa rin niya for me. Pero dito galing yung Oda. So, Abangan niyo yan, guys. yes. Abangan nyo na baka kunin pa uli ng GMA Films na hello. So, parang ganon. So, parang yung bangkay, sasabihin niya kay Jeneline, tulungan mo ko to find my kuya kasi meron akong unfinished business sa kuya ko. Tapos, along the way, magkakainlaban si Jeneline tsaka yung bangkay. Tapos, mapafind nila si kuya. Tapos, si kuya, may in love siya kay Jeneline. Basta, ganon. Tapos, nung present ko lang siya kay Direk Ay, sabi niya, ay, masyadong dark yung patay. Hindi siya kakagatin ng ng GMA for a comeback kasi gusto nilang mag-comeback na yung GMA Films, ganyan. Sabi ko, okay. Same time na nasa Sir Ricky workshop ako, Ricky Lee workshop nun. Tapos, masyadong experimental yung nabubuo ko. Sabi ko, why not hilahin ko na lang dito sa tahimik? Tapos, hindi na lalaki kasi ayoko naman ng nanay issue na lang, parang ganyan. Tapos doon nabuo yung Oda, parang ganyan. From the Jeneline Mercado to, diba? Layo ng bato. Yes. To Marietta Subong. Yan, ganun siya. Doon siya nag-start. Yung excess baggage, paano mo siya na-conceptualize? Ano yan, si Dan, matagal ko na din kaibigan si Dan. Si Dan yung una kong director nung una kong nag-try pumasok sa industry as a stylist. Sa Cinemalaya film niya na DOP siya. Huling Pasada, 2008 yata. Ganyan. Tapos, tinapa ko ni Dan, sabi niya sa akin, gusto mo mag-write for Star? Sabi ko, sige, gusto ko naman, wala lang kumukuha sa akin. Sabi ko, ganyan. Tapos, ayun, meron na silang existing na script nun. Tapos, gusto nila i-revise. Tapos, sinubukan kong i-revise. Tapos, biglang sabi nila, ay, wag na lang, mag-ano na lang tayo. Mag-brainstorming na lang ulit tayo for a new one. Tapos, batuhan, ganyan. Tapos, after ng batuhan, hinayaan naman nila ako to do whatever.
Parang ganyan. Tapos, ayun, from that, yun yung naging base nung excess baggage. Parang, ano lang, gusto lang nila na, nung una, basta parang very basic rules or kahon lang yung gusto nila. Tapos ako na yung nag-feel. Tapos, push and pull na lang. Ganun. Yun siya. Usual question, based din ba siya sa... Si Dwayne, no? O nga, may character doon na, kasi nung una, hindi namin alam na ikaw yung nagsulat. Tapos, may character doon na, Dwayne ang pangalan. Parang, si ano kaya nang sulat? Pero ikaw si Pia, di ba? Ako si Pia. Sa personality. Oo, sa personality. Ako si Pia. Hindi kasi nung una, pinangalanan ko yung ex ni Carlo na Donna. Kasi sige na nga. Kasi yun yung tunay kong name. Tapos, sabi nung crew, sabi niya, yung staff nung nagmi-meeting kami, parang ang pangit po ng taong may pangalan na Donna. Parang side Tapos sabi insult ko, na rin sa'yo. wait, really ba? Sabi ko sa kanya, really ba? Kasi Donna ako, really? Ayun ako. Tapos sabi ko, sige, palitan natin pero gagawin kong Dwayne yan kasi hindi pwedeng wala yung pangalan ko sa una kong mainstream na na pelikula. Tapos tawang-tawa sila. Because wala na, gawin na lang natin Dwayne kung ayaw nyo Donna kasi gusto ko ako pa rin yung pangalan. Napaka full of myself, no? Pero yun siya. Kasi sabi ko, una ko tong mainstream. So, might as well. Tapos tawang-tawa naman siya dun. Ayun. Kaya siya Dwayne. Ano ba yun? May question from Gusto mo ako? Jim. Ako na naman tanong. Ayan, may tanong yung isa naming friend na hindi nakapunta ngayon. Okay. Actually, na-ask na ko na yung una, yung inspiration na director. Wait, hindi ko pa sagot pala ng tama. Yung inspiration siguro, yung gusto ko na lang siguro mga influences na director. Sure. In general, syempre, si Wong Kar-wai, yung idea ni Obeng sa Hypothalamus, na nakuha ko siya sa short film ni Wong Kar-wai, yung Lamano. Yung The Hand. Kasi di ba parang gusto niya hawakan yung babae pero hindi niya magawa. Nananahilang siya ng damit tapos yung damit yung hinahawakan niya. So parang ang ganda-ganda nung scene na yun, nung story na yun. Tapos yun yung gusto ko nun kay Obeng. Magnanakaw lang siya o kunin lang. Yun lang yung way niya para mahawakan yung babae. Kasi ninanakaw niya yung... Yung ninanakaw niya, yun lang. Tapos biglang one day, wala na siyang mahawakan. So, anong gagawin niya? Doon, pero short story kasi yun nung una si Obeng. Tapos, nag-end lang siya sa, binalik niya lahat ng ninakaw niya doon sa babae para lang magkaroon siya ng nanakawin uli. Parang ganun. So, anyway, Wong Kar-wai, si Yogros, sobrang gusto ko siya. Lantimos. Yeah. Si Yogros, si Hong Sang-soo. Tama? Hong Sang-soo. Gusto kong gumawa gusto ko yung process niya. Gusto ko one day makagawa ako ng gano'n na wala akong script. Meron lang akong lugar na pupuntahan at doon ako magsusulat tapos shoot na the next day. Gusto kong gumawa ng gano'n. Hong Sang-soo, ayun, sila. Parang sila yung ngayon. Siyempre, Gondry. Ayun. Michelle Gondry? Yeah. Pero interesting din sa Pilipinas, no, na wala tayong pake sa... Kasi kumpara mo sa Hollywood, kung mabibilang mo sa kamay may female directors na kilala. Pero dito sa Pilipinas, ang dami-dami. So, wala lang. Natutuwa lang ako na ganun tayo. Kung female directors naman na Pinay, sinong mga ranking na inspiration mo? Meron ka ba? Mga friends ko kasi yung... Si Martika Escobar. Kasi kaklase ko siya sa sa Ricky Lee workshop. Tapos grabe din yung ideas niya. So hinihintay kong magawa na niya yung pagbabalik ng Quago. Yes. So excited ako sa kanya. Sa Q Cinema. Na ipoproduce yata ng Globe. So parang alam ko na okay siya on paper. So na-excite ako kay Marty na makita. Ayun. Parang si Marty lang yung nasabi ko. Parang, gusto ko si Marty. Ito pang, yung isa niyang tanong, ayan, may mga shots sa pelikulang Oda sa Wala, even sa framing daw, sa part na si Pokwang lang ang nasa eksena, na parang may pagkakahalin tulad sa pelikulang Jean Dielman, yung kay Chantal Akerman. Sino yun, Jory? Napanood mo na ba siya? Hindi pa. Ayun, so, yun it's a Belgian film.
it's about this woman who lives, well, not really alone. She lives with her son. Tapos, yung first siguro part ng film is just her doing her routine. Parang yung first part ng Oda. So I think doon niya nakuha yung similarity. Pero yung spoil ko na ba? Sige, go lang. Yung gist ng film is she's parang part-time na prosti to help supplement herself and her son. Okay. Tas parang may isang araw na nagkandaloka-loka na lahat. Ganun. Okay. So, hindi mo pa napapanood si Shanta? Yung mga pelikula niya? Hindi pa. Ayun. Film recommendation. Okay. Parang going to Oda, ang mga sino bang mga pineg ko? Na parang brain house ko lang yung YouTube clips. Parang si San Tantango, sorry. Sa Tantango? Yeah, sa Tantango. Habang pelikula. Yeah. So parang yung, tapos si, sorry, sobrang bad ko sa names. Basta meron naman akong mga, hindi naman pineg, pero parang nagtry akong humugot doon. Pero ultimately, ang napagkasunduan namin sa process, gusto kong mag-uzu. Although, wala pa rin akong uzu na natatapos. Parang ganyan. So, parang, okay, nuod lang ako ng gano. Siguro mga 2. Ganyan, diba? So, pero nung nagpe-prep kami, alam ko na I wanted her to be inside a box. Kasi, mas, siya, literal na kulong. So, yung mga rehas, gusto ko lagi siyang nandun. Parang behind, parang may mga partitions. Parang pinag-usapan na namin yun ni Sir Neil tsaka ni Mau, yung PD ko. Tapos parang noong una we wanted to shot it sa black and white pa. Parang ever since lagi akong naglalaro na gusto ko magkaroon ng pelikula na black and white, ganyan. Tapos si Sir Neil kasi ayaw niya lagi ng gusto mo lang. Kailangan mo siyang bigyan ng dahilan kung bakit mo isushoot siya ng black and white, kung bakit gantong frame yung gusto mo. Ayaw niya ng laging gusto mo lang. Meron siyang ganon. So parang gets niya yung boxes, gets niya yung ganyan. Yung sa black and white, hindi niya mag-get. Until na-convince ko siya for a time. Tapos ready na siya. Nag-prep na kami for a black and white. Tapos nag-come in yung black sheep. Tapos hindi nila gusto na black and white. So parang balik kami sa, okay, na lang natin. I-desat natin everything. Kaya muted yung Muted lahat. Tapos ang usapan pa namin, huwag tayong mag-desat sa post. Kailangan desat tayo live. So, desat yung mga damit, desaturated yung paligid. Tapos, konting tweaking na lang sa post. Huwag yung magpapasuot ka ng puta red or something. Desat mo. Parang ganun. Sayang. Kasi, yun nga nasulat ko yun nung ni-review ko yung Oda. Yung parang lumalabas si Pokwang dahil yung damit din niya ay desaturated colors. Parang bumeblend siya with the frame. Yun din naman yung goal na maging invisible siya or mawala siya sa everything. Even may na-realize ko na kami. Unang day namin, ganyan, going to Oda. Sabi ko, oh my God, meron akong gustong gawin. Gusto ko na, siguro 3 shot to sa pelikula, na meron, yung tumutulong gripo. Wide yung shot, wala doon si Mamang, pero kakat ka sa nandun siya. So, meron akong mga shot na ganun. Even with, doon sa pinapanood niya yung dumadaan na yung parang karo, doon sa habang dumadaan yung karo, logically dapat kita mo pa yung side ni Pokwang na nanonood. Pero ang choice ko ay wala na lang siya. Wala tayo dapat over the shoulder din. Parang may mga ganung rules ako while filming. Tsaka yung ganun, yung parang papakita mo na wala doon si Pokwang pero biglang kakat ka na nandun siya. Kasi para siyang wala talaga. Parang ganun. Ayun, may mga ganung play. Ayun siya. Peace Jones pa? Or tuloy kay Jim? So, bakit 4:3? Bakit nila lang square talaga? Ganun? Alin? May reason ba si Sir Neil sa Yung aspect ratio? Oo. Napag-usapan din namin yun. Mas pa-box. Ganyan. Pa-box. Yun yung gusto ko. Kasi parang ang labas lang nung mga characters yung yung ending So parang syempre hindi mo na ibubukas na parang hindi na tayo savor dolan. Lang lalabas lang ganyan. So parang dapat
part box lang. Oo, na parang kunwari, sige, since ano siya ngayon, lonely siya, dapat ganun lang. Tapos nung medyo... Even with the camera movements, ang sabi ko, gagalaw lang tayo pag dumating na yung bangkay. Pero habang wala pa yung bangkay, static tayo dapat. Wala pang movement, wala pang anything. Tapos yung magsisignify, pati score. Ganun naman yung score, kailangan pagdating lang ng bangkay. Tsaka yung cam movement. Kaya yung pa-zoom, yun lang yung una, yung pinapanood niya yung Tosino, yun yung unang galaw ng camera. Tapos, gumalaw na siya sa the rest. Tsaka yun yung unang maririnig mo yung score. Para may ganong play shot sa treatment-wise. Spoilers para sa Oda, may parang theory kasi ako, alternative na take, na parang, di ba nandun si Junie Gamboa, hindi siya masyado nag-interact with Pokwang. May parang theory ako na, kasi lalo na sa huli, bigla siya nawala, na baka patay na rin siya. Is he a ghost? Parang for you. Hindi, on paper, hindi siya ghost. Buhay siya na hindi lang talaga sila nag-interact ni Sonia. Pero gusto ko yung ganung basa. Gusto ko na may ibang basa. Actually, gusto kong kumukuda tungkol sa mga pelikula ko. Pero ayoko din na ini-spoil siya kung ano siya for me. For me. Kasi natutuwa ako sa fact na natutuwa ako pag inaangkin siya ng audience tapos meron siyang bagong basa. Meron siyang kung hahanapin nila kung ano yung gusto ko, parang nasira ko na yung sa kanila, yung experience or something. So laging gustong-gusto ko yung may ibang basa yung audience kasi nasa-surprise din ako doon sa take. Tapos kung minsan parang na-realize ko na oo nga parang siguro subconsciously inano ko din siya. Nagbabasa ka ba parati ng mga sinusulat? Oo, Sinusulat namin. Kung minsan sa tweet, maya't-maya ako. Pag yung festival, may time ba na na-hurt ka, ganun? Si Teng, Manansakan, nag-tweet siya ng feeling niya dapat Dog Days yung nanalong best picture, ganyan. Tapos ako, parang okay lang naman sa akin kung feeling mo Dog Days, pero hindi mo ako na-hurt, pero mas natawa ako kasi meron siyang the keen observer in Asian cinema and yung para bumigat yung reason or para magkaroon ng bigat yung sinabi niya na dapat Dog Days, inano niya yung chururut niya. Hi, Teng! Hindi pa tayo na-introduce. So, gano'n. Natawa na. So, parang taas kilay lang ako doon. Pero okay, sige, hindi mo gusto. Pero really, keen observer, okay, bigay ko sa'yo. Kasi wala nasa likod siya niya. Here's Teng right now! Hindi, marami akong friends din si Teng. So, anyway. Actually, close kami. Tapos, meron akong isa sa hypo na piniem kasi babae siya, tapos sinabi niya na nung napanood niya yung A Star Is Born, yun din yung feeling niya sa hypothalamus na parang na-offend yata siya as a babae. As a girl. So, coming from a girl, gusto ko sanang malaman ano yung naging offending sa kanya. So, piniem ko siya, tapos nagtanong siya, sino po sila? Ganyan. Sabi ko, ako si Dwayne, yung writer-director. Gusto ko lang malaman, kasi gusto ko maintindihan kung saan sila nanggagaling, ganyan. Tapos, ang explanation niya sa akin ay, akala niya daw kasi totoo lahat. So, by the time na na-realize niya na hindi, na ganyan, wala na yung viewing, yung feelings niya, nandun siya sa parang, nasa ganun siya. So, nag-live tweet ba siya? Hindi naman. Tapos, parang nag-gets ko naman. Kasi nga, parang yun yung isang issue din with hypothalamus na objectified yung babae. Tapos ako naman, how can I tell a story like this na hindi ko i-objectify yung babae? Kasi yun yung whole point niya. Pero kailangan ko lang maging careful in doing so. Parang ganyan. So parang
yun nga, nung una, yung character ni Kuya Sol, inoffer namin siya sa ibang artista nung una. Tapos, tinurn down niya kasi sabi niya, ang luluser nung characters. Tapos, sabi niya, ayoko kung paano tratuhin yung babae, ganyan. Pangalanan to, de, joke. So, parang alam ko na pwedeng may gano'n na basa. At alam ko naman na tungkol siya doon. Pero kasi hindi lang siya tungkol talaga doon sa objectification and so on. So, parang in treating the film, kahit papano, kailangan ko maging careful. So, parang per lalaki sa treatment, nilagyan ko siya si Eileen ng maling tingin sa camera. Yung ang dami kong Easter egg sa hypothalamus na wala pa rin masyadong nakakita. Parang ganyan. Sobrang dami niya, ganyan. Tapos yun yung isa, yung maling tingin ni Eileen sa camera per lalaki para lang just to remind the audience na parang alam ko to, okay lang sa akin, or hindi to totoo, or something like that. Para lang may sense, binibreak na yung fourth oo, wall para na. lang may sense of ownership at aware yung character ko sa tingin sa kanya or sa ginagawa sa kanya nung mga lalaki. Parang may ganun. Aside from that, storytelling-wise, kinailangan kong gawing mas malungkot yung mga lalaki ko. Not to justify objectification, pero lang para lang maramdaman nung audience ko kung bakit sila nag-project ng ganun. Kasi feeling ko, yun yung kailangan nila para to continue. Yun yung kailangan nila. Doon, si Eileen lang yung nagbibigay sa kanila ng source of strength. Oo, na to live again or to continue. Ganyan. Diba? So kailangan ko maging extra malungkot yung mga lalaki ko. In fact, meron doon si Nico na shoot na namin yung ano niya, yung inuman scene niya kay Nestor, kay Winston, nakahubad silang dalawa. Nagiinuman sila. Na pinaano ko yun, pina-reshoot ko siya dahil lang may isang line na feeling ko kailangan sabihin ni Nico na wala on paper. Tapos na-realize ko na sana verbalize niya kasi kita ko yung lungkot ni Nico dun sa scene. Kung paano niya inatake si Kaloy, sobrang lungkot din. Tapos sabi ko, kailangan niya sabihin na ayoko na dito, alis na ako dito. Yun yung nilaban ko kay Bianca na, Bianca, kailangan ko ng another day. Kailangan kong isabihin yun ni Nico. Kasi kung hindi, feeling ko hindi siya kakapal, hindi siya mag-grow. Oo, hindi pa siya, ayun siya. I have a question. Yes, Since diba ikaw nagsulat ng Excess Baggage and you worked with Dan Villegas doon. I mean, ako lang, meron akong parang theory with regards to Dan Villegas whenever he collaborates with other writers na parang yes, pasabog question. Pasabog. Clickbait. Hindi kasi ako super duper fan ni Dan Villegas. Okay. Alam naman ng mga tao yun. Tsaka, may part ba dun sa ending? Kasi ako hindi talaga fan ng ending. Nasabi niya, baguhin mo yan kasi gusto ko ito yung mangyari. Ang gulo ng process kasi nung writing Excess. Kasi ako, ayoko nang nagiging writer on set. Kasi feeling ko dapat, kung gagawa ka ng pelikula, dapat tapos yung script mo. Hindi ako fan ng writing on the set. Parang ganyan. Tapos, ang nangyari nun, nagpapa-revise sila bago mag-shoot. So, hila dito, hila doon, ganyan. In fact, sinabi ko to kay Chris, kay Gasmin ng Black Sheep. Merong mga times na hindi ko na alam yung sinusulat ko. Hindi ko na alam yung sinusulat ko. Parang 2 tao lang silang nag-uusap. Tapos, hindi ko na alam kung ano pang pwede nilang pag-usapan. Ganyan. Pero dahil naniniwala ako sa vision ni Dan, naniniwala ako sa kalibre niya as a director, pikit mata ka na lang. Na parang, okay, ito yung gusto ng director ko at writer lang ako dito. Ito yung gagawin ko for him. Kasi, ultimately, siya yung kailangan kong i-please. Kasi kung si Gasmin lang ng Black Sheep, kung si Inang lang, Olivia Lamasan, happy na sila 4th draft pa lang. Pero umabot kami sa 11, 12, ganyan. Hindi, I lost na nga my count kasi kumisan dumarating siya sa akin, patse-patse. Ito yung isushoot namin tomorrow, ito yung comment.
So, parang hindi mo na alam kung ano nang bilang ng revision yun, di ba? Kung gantong patche lang naman yung isusulat. Parang ganyan. So, parang naging ganun yung process niya. Hilahan siya back and forth. Parang ganyan. So, sino yung sino yung nag-conceptualize nung excess baggage? Was it you or was Marami kami. Merong creatives yung Black Sheep. Pero ang maganda naman sa kanila kasi ay kaya feeling ko I still feel the ownership towards the script kahit ang daming kumutkot ganyan. Kasi nga yung base nun hinayaan pa rin nila ako. Yung unang-unang draft nun feeling ko sa akin pa rin siya. Ang natanggal lang doon kasi merong nanay angle pa si Pia, may tatay angle siya, may mga yung very usual family chururot. Yun lang yung mga tinanggal. Pero yung kung ano lang din, kung yung buong sense of it, yung pa rin naman siya. Although yung isa ending, ang dami niyang ending ng excess. Pero yun yung ultimately yun, sa kwento na lang ni Dan sa vlog ko nalaman na galing siya kay Tonet, yung kakausapin si Pia niya, yung car, si si Ogie, parang basta binato lang sa akin, gusto kasi nila kakausapin daw yung car eh. Sabi ko, okay. Sige. So, sulat ka na lang. Ganyan. Kausapin yung car. Tapos nung chinichika ni Dan sa vlog ko, galing pala siya kay Tonet. Yung kausapin na lang niya yung car. Sige, kausapin yung car. Sabi niyo eh. Balik tayo dun sa audience reactions tsaka hypothalamus. In particular, yung nangyari with the rating ng CEB, Cinema Evaluation Board. Pwede ka ba magkwento about? Sorry, natatawa pa rin kasi ako dun sa pinagkamalan kaya atang lalaki ng Cinema Evaluation Board. Mas pinag-guilty. Yeah, tawa. Tapos, yung pa yung nakalagay sa citation na, but there was a positive review na it was a guiding. So, sa isip ko, Hindi ba dapat yung it's a guiding, hindi siya positive, review? Parang ganyan. Parang malaking factor kasi siguro yun dun sa interpretation na kasi nga parang thin line siya na either parang sobrang anti-women yung story or talagang pinag-isipan siya, parang ina-analyze mo talaga yung situation. Oo, actually, may mga nagsasabi din sa akin nung una na feminist siya, although hindi ko siya sinulat as a feminist film. May nagsasabi naman sa akin na very anti-feminist din siya. Parang, okay, so parang ako gusto ko lang po magkwento ng iba't ibang perspective po ng lalaki po. Ganon, nandun lang ako sa ganun nung sinusulat ko yung hypothalamus. Gusto ko lang na love story siya at different perspective, not to make any going back to CAB. Natawa ko kasi parang sila kan yung unang nag-grade 0. Tapos kasama ko sila nila Chin that day. Meron kaming parang school tour, ganyan. Tapos sabi sa akin ni Chin, kayo ba nagpa-grade na kayo? Akala ko pag magpapa-grade ka sa CEB, dahil gusto mong mag-gradean para pampaingay, hindi ko alam na pala siya, kailangan lahat mandatory pala siya. Oo, kailangan lahat dumadaan doon. Akala ko choice mo. Ako kung choice ko lang, bakit ko siya pa-rate? Yung parang, hindi ko siya gets. Kasi hindi ko rin gets na meron pala siyang incentives. May taxes. That day ko lang nalaman, pag graded A ka, ganito kalaki yung tax na chururot. Pag graded B ka, ganito. Pag 0 ka, wala kang anything. So, yun yung pinakamasakit doon. Kasi kung basa't-basa lang, kebs talaga ako. Sige, basahin nyo kung gano'n nyo siya, kung what way nyo siya gustong basahin. Pero ang masaklap kasi, wala na nga kaming kikitain, babawasan nyo pa. Yun yung habol. Hindi kami nagsasar graping dahil pangit daw siya, dahil 0 siya or something. Parang ganun. Pero nandun. Tapos ayun, nakakatawa kasi may nag-graded B kami sa excess naman. Although nag-graded B din ng hypo nung hinabol siya, ganyan. Tapos may nag-tweet na, so, are we friends with CEB again? So, are we friends? Tapos ako, sorry naman. Parang ganun. Parang, kasi kung dialogue si Bianca, kinukulit ko siya, kailan na tayo magda-dialogue kay Chair? Kasi gusto ko din naman siyang pag-usapan pa. Yung kaysa yung makalimutan na lang na, okay na, ganyan. Kasi feeling ko, kailangan pa rin ilaban na wala tayong taxes. Parang,
feeling ko yun yung pinakamagandang bagay na, kasi sabi nila, nag-exist yung CAB para encourage yung mga filmmakers na gumawa ng pelikula, more na magandang kalibreng pelikula. Feeling ko, mas maano sila kung wala na silang bawas or something. Ilagay natin sa iba, wag sa Pinoy filmmakers. Parang ganyan. Ayun. Yan. Guys, di ba sinabi mo kanina yung parang style mo of filmmaking, gusto mo ng collaborative? Yes. In terms of dun sa actors, anong freedoms yung binibigay mo sa kanila? Kunyari, yung kay Pokwang, siyempre, komedyante siya, so alam niyo yung timing, comedic. So, what part ng performance, for example, ni Pokwang is yung galing sa kanya, anong part doon yung galing sa'yo? Parang kinausap ko na si Mamang noon. Sabi ko sa kanya, yung unang request ko nga sa kanya, sabi ko, hindi kita kayang tawaging Pokwang on set. Kasi parang sira na lahat pag tinawag kitang Pokwang on set. Sabi ko, ano bang pwede kong itawag sa'yo? Sabi niya, Mamang na lang, ganyan. Kasi dapat una tawagin siyang Marietta or something on set, ganyan. Sabi niya, Mamang na lang, everyone calls me Mamang. So, Mamang yung tawag ko sa kanya. Tapos, ang sabi ko lang sa kanya ay, Mamang, ano lang tayo dito, kung acting at acting, ang ipipeg ko lang, napakadali. Nora Honor in Himala. Yun yung ang liit lang. Mamang, maliit lang tayo dito. Sobrang liit lang, ganyan. So, parang, tapos doon sa mga interviews niya, sabi niya, kumisa si Direk lalapit sa akin, tapos sabihin niya, Mamang, ganito lang tayo. Basta yung ganun. Tapos hindi niya daw kumisa ako nag-gets. Pero ang natatandaan lang niya, kailangan maliit. Bawal malaki. So, every time na lalaki siya, nagpapa-retake ako, nire-remind ko lang siya na liitan pa. Parang ganun. Doon kami. Tsaka meron siya, meron siya kuminsang sing songs sa dialogue. Tapos, kuminsan you have to remind her of that lang na ganun. Sa hypothalamus naman, dahil nag-workshop kami and all, may mga choices yung actors ko na sarili nilang choice na kinausap nila ako bago gawin or something like that. So natutuwa ako pag ganun. Sige, gawin natin yan. Kaya kuminsan sa hyposet pag sasabihin, si Anthony yung mahilig magtanong aside from kay Nico. Sabi niya, Dwayne, ano tayo dito? Bahala ka na dyan, alam mo na yan. Sa'yo na yan. Parang ganyan. So, parang, ayun. Siguro ganun ka-free. Kasi, pag I feel na kilala ng actors ko mas sa akin yung characters, I let them. Parang ganun. Kasi, how did you come up with, with getting Pokwang for the role? Nung una, kasi nga sinisell namin siya sa Black Sheep, alam na namin baka manghingi sila ng malaking name. So, ang alam ko namang may kalidad lang din na mag-play ng ganong klaseng role, si Mamang, si Pokwang, yung bagay, ganyan. So, ganon siya. Kung malaking name at malaking name lang din, nakaya si Pokwang. Yes. Ayun. I think may part dun sa question ni Jim. Yes. Yung parang mannerisms ni Pokwang. Napansin ko rin yung mahilig siyang yung kagatin niya. kagat lang kagat daliri. Natural niya bang Siya ba yun? Kami, sa akin, parang yung ganyan. Meron pa nga yung buhok eh. Yung parang pa-stages siya eh. Nung una hiningi namin yung buhok, Mamang, ano ka ng buhok pag sobrang chanelin mo na. Tapos parang bigla namin naisip nung AD ko, bakla baka mamaya sabihin ng tao, dapat nawawala na yung buhok niya. Parang, sige, wag na natin pagawa yung buhok. Ganyan. So, parang kagat-kagat lang ng Pwede na bang tanungin yung $1 million questions for Oda? Alin? Which one? Yung ending. Ending. Pero baka hindi sagutin ni di ba, meron siyang ganito na lang, sabihin natin kung anong tingin natin. Sige nga. Kasi may gusto ko yung sinabi ni DJ. Pero sige, kayo. Pero yung ending nung nasa pelikula, hindi siya yung ending on paper. Ibang-iba yung ending ko what is the ending on the paper? Ibang-iba yung ending ko on paper. Parang
Pero alam ko na kailangan kong baguhin yung ending kasi hindi din ako sold dun sa nagawa kong ending. Tapos yung asawa ko, siya yung nakaisip. So, tuwan-tuwa siya pag yung mga tao nagre-rave sa ending. Kasi ending niya yun. So, anyway, on paper, ang ginawa, lumabas pa rin sila ng bahay, pero pumunta sila sa bahay ni Theodore. Sinara ko si Theodore. Pumunta sila sa bahay ni Theodore, pinatay nila si Theodore, pinatay nila yung asawa ni Theodore. Tapos, nag-end siya sa, parang usual na kumakain sila sa table, pero bangkay na ni Theodore tsaka yung asawa niya yung nandun. Tapos, merong pang baby, may baby si Theodore, tapos may inaalagaan silang baby with a bangkay. With the bangkay. Ganon siya. Parang, So, yun na yung bagong bangkay nila. oo, yun na yung bagong bangkay nila. Yung parang akala nila, parang ganun din naman yung nangyari sa ending, parang akala mo nakatakas ka na, pero hindi naman. Director's cut ending. Yes! Parang ganun. Pero yun nga, parang yun din yung nabasa ng Black Sheep. Tapos nag-agree naman sila na kailangan kong palitan. Ang sabi sa akin ni Chris Gasmin, ang lungkot-lungkot na niya, nung nabasa ko yung ending, biglang na-caught off guard siya na parang hindi na niya alam yung malalaman niya. Kasi ang lungkot ko na, tapos biglang may patayan. So parang yun din yung ano nila na baguhin natin yung ending. Ikaw, Ses, anong tingin mo doon sa ending? Maganda nga kasi yung sa kanya, yung Kay sinabi DJ. niya. Pero yung sa akin, interpretation, kasi parang yun yung mga magagandang ending. Kasi minsan, parang sold ka na sa the rest ng films, pero minsan, na-left short ka sa ending. Parang inisip na, okay na nabentahan ko na sa, yung parang salesman ka na, okay na sold na kita. So parang, the closing part doesn't matter. Pero yun, na-close na yung deal na parang, hindi ako makakatulog mamaya kasi kakaisip 1.5 sa, na ba yung kailangan? Sabihin mo lang kung 1.5 na. Kanina Ayun. 50. Kasi, ewan ko nga, sabi ko nga dun sa previous na podcast, parang disappointed ako sa previous na festival. So, parang pagdating dito sa pangatlong pelikula, parang ko, okay na. Solve Balik na na yung na-restore na talaga yung ano, Faith in Q yung Cinema faith ko in restored, Q Cinema, ganon. So anyways, yun na yung interpretation ko na parang yun yung magandang ending na parang binuod niya. Tapos sinara niya ng maayos with respect dun sa kwento mismo. Yun nga eh. Para, Diba? para siyang- Spoilerless, spoilerless ending explanation. discussion. Oo. Yung kay DJ yung huli kasi gusto ko din yung interpretation niya. Yung sa akin para siyang yung parang kasi feeling yung nakuha ko sa kanya. Para siyang hihinga kang paloob. Tapos huminto na siya. Tapos bahala ka na kung ano yung gusto mo ilabas. At the same time kasi I was going with the theory na yun nga, nawala na si Junie from the picture, yung character ni Junie Gamboa. At yung nasa hers, ay si Pokwang na lang. So, parang dinadala niya ang sarili niya sa kanyang katapusan. Or sa kamatayan niya or whatever. Ganun. Tapos, in the end, hindi pa rin niya naghahanap pa rin siya eh. Kaya mali mo, sinamon pala niya yung nakita natin sa huli. Hindi niya nakita yun eh. Pero parang nasa back of her. Parang ganun siguro. Baka madilim lang yung projection. Kasi meron kaya frustrated ako sa projection kasi dapat yun malinaw na may sinusundan siya. Yun, no? May sinusundan siya. Kasi parang sa Trinoma ako nanood ng Gilas. And Ay, same. walang Sorry po. sinusundan. Ganyan, kasi nakita mo lang si Banky sa ending, yung pagtalikod niya. Doon lang naging malinaw. Pero dapat yun, sinusundan niya talaga. Dapat kita siya. So, sobrang frustrated ako nun na hindi siya malinaw. Although, ang daming lumapit sa akin, no, it work, wag ka mag-alala. So, hindi nga eh. Pero kung in that respect, yun, pwede mong sabihin na parang kahit sa katapusan, naghahabol pa rin siya ng companionship na hindi niya makuha-kuha. So, yun. Pero yan, si DJ naman. Kasi gusto ko yung ni DJ. Ano ba yung sinabi ko? Yung di ba yung moth, tapos... Ow. Palagi kasing crucial sa akin yung opening shots ng kahit anong film. So, nung pag-open ng Oda sa Wala, may ilaw, nilalangaw, tapos yung Moliwa, yung song. So, ni-research ko talaga, ano ba yung meaning ng song na to? Tapos, nung pinakinggan ko siya sa YouTube na may translation, parang naluha pa nga ako kasi parang, si Sonia to ah. Dala ka ng 5. Bigyan mo si DJ. Parang ano yan, 2.5. Yan, si Sonia. So,
sa akin, parang sa Hypothalamus din kasi, parang ganun din, yung song saka yung image sa simula. Siya yung buod nung kwento, yung ng mga tema. Tapos nireflect siya sa dulo. Sa Hypothalamus, exact replica siya. So inisip ko, baka ganun din sa Oda, although mas metaphorical na. So may ilaw nga, yung white, parang for me color ng film yung white. Tapos, pero may ilaw, pero may langaw, parang merong spoiled aspect siya. So sa dulo, moonlit scene, tapos si Sonya nga. Si Sonya Siya yung ilaw. umikot. In a way. Tapos nandun yung bangkay. Umiikot Meron siya. siyang parang sinusundan siya palagi. Although otherwise, she's a bright person deep inside. Ayun. One by one. Ayun yung interpretation niya. Reflect yung Oo, ending yung- sa simula. Ano ba, sabihin ko ba? Explore ko ba sa inyo? Wag na. Wag na, diba? Keep the mystery. Yeah. Yung last question ni Jim was, yung title ng Oda sa Wala is from yung poem ni Jim Leviran. Bakit yun yung poem na pinili mo? Bakit Oda sa Wala? Parang hindi ko naman siya inisip while writing the film. Maano kasi ako mahina ako mag-title sa pelikula. Kahit yung Gusto Kita With All My Hypothalamus. Dahil lagi lang siyang sinasabi sa akin ng friend ko. Kaya ako siya ginawang... Title. Kaya ako na siya tinitle. Wala akong maisip, pasahan na, title natin. Tapos bigla na lang siyang nagdikit, bigla na lang Nag-stick. siyang nag-ground doon sa ganung theme. Tapos ganun din sa Oda, nag-iisip ako ng mga titles, pero yung mga Ano ba iniisip? natandaan kong titles nun ay Ang Kasunod ng Dulo, basta ang dami yung mga ganyan. Tapos lahat yun pinasa ko kay Sir Ricky. Tapos sabi niya sa akin, reply niya sa akin talaga literal, ang papangit. Tapos parang, okay po. So tapos naisip ko bigla, naisip ko yung Oda sa Wala ni Jim Leviran. Tapos kinuha ko yung libro ko ng Dapitan Poetry. Doon ko kasi siya nabasa. Tapos binasa ko ulit. Tapos sabi ko, ay oo, pwede siya. Tapos sinubmit ko ulit kay sir. Tapos yun sabi niya, yun na lang, ganyan. Tapos kailangan ko lang magpaalam kay Sir Jim. Tapos, yun yung gusto ni sir. Parang sabi niya, wala kong ibang title na maisip na swak. Sabi niya, but that, paalam mo na lang kay Jim. Ganun. Ayun. Alright. So, Bagay din siya kasi parang si Pablo Neruda, di ba? Parang meron siyang Oda sa kahit kung ano-ano. Tapos parang merong thing si Neruda about the body. Na may siyang metaphor. Tapos katawan din yung sentro naman ni Oda sa Wala. May bangkay ka na Neruda. bodily. yun. Ay, ano palang reaction ni Sir Jim? Alam, di ba niya na? Alam niya pero hindi pa niya napapanood. Tapos nag-aaya siya sa akin, magkape daw kami one time, ganyan. Kasi hindi pa siya nababalikan. Tapos nagtatanong siya kung saan niya pwedeng mapanood. Tapos ayun, hindi ko pa siya Ayan. Any more questions, guys? Parang Game question. Meron ka bang upcoming na project? Parang sabi ko kung magsusulat ako, ay parang nakapagod yung pelikula na magsulat ng pelikula. Ang ginagawa ko ngayon ay nag-head write lang ako ng isang mini-series for digital content, tsaka magde-direct din. So parang yun muna. Feeling ko yung pagsusulat ng susunod ko, kailangan ko siyang upuan ng Matagal. bongga, matagal, ganyan. Although, meron akong nire-revise ngayon na Black Sheep din. Yun Pero ba yung... at least, revisions lang. Hindi siya kasing tedious nung hindi ka yung gagawin ko from main Hindi ako writer. yung main. Alright. ano yung pina-question mo sa Facebook? Alin? Yung mga 2,000 na memories. Ay, Early yun yung 2000. ginagawa ko ng series. Yung nag-headwrite ako ng series. Yun siya. Yun Spoiler siya. alert. Para ba ito dun sa Para sa I Want. Sa I Want. Yes, I Want. May gagawin ako. Hi, guys. Nag-pitch kami sa I Please Want. come with us. Sponsor na. Sponsor us. Yes, I want TV. Uniqlo ate. We wanna invite you. Dwayne for Uniqlo. Pa-trending natin yan. Hashtag Dwayne for Uniqlo. Yun pa lang. Although, meron ako nasa isip na gusto kong gawin kasi hiningan din ako ng Black Sheep na mas audience friendly. Meron na naman ako nasa isip. Ganyan. May nagtanong din pala si Sir Juni.
Alahar, kung gagawa ka daw ng comedy. Tas to which na nireply ko, comedy yung Mamay Umeng. Tas to which nireply ni Oo, Sue dati Prado naman na existential daw. So, oo, existential siya, pero comedy siya for me. So, gagawa ka ba ng comedy? Meron na akong buong script na comedy talaga. As in, for Regal. Ganyan siya. Wow! So, Regal. Mother Meron Lily. naman. Oo. Mother Lily, meron please na come to naman. Oo. Please come to- Alam na to ni na to? Si anak ni Mother, Si lalaki? Yung babae? Oo, yung... Kalimutan ko na pangalan. Sino? Yung pangalan niya. Si something Monteverde. Si Lily, si... Yung anak niyang sino ba? babae. Anak niyang babae. Si ano? Wala na, ano na tayo Basta, sa Regal. Please join us still to our, sorry po. Meron ako na, gusto ko din yun. Alright, meron pa ba? Naalala ko yung tanong ko pala kanina. Kasi, 4 na ba yung feature-length films mo so far? Tatlo, Ay, na tatlo. sinulat. Sinulat, including excess. Plus excess baggage. So, nung sinusulat mo siya, well, ako, sa kwento mo kanina, parang naging team effort talaga yung conceptualization. So, even if writer ka, parang may constraint ka na ganito dapat yung lalabas. So, parang conscious ka ba na, mainstream to, hindi to yung katulad ng ginagawa ko as writer-director? Oo, sobrang conscious talaga din. Tapos, alam ko naman, basta malinaw sa akin kung para siya kanino, para saan, na ano ko naman siya, na-realize ko nga na mas mabilis akong magsulat pag nakakahon. Kasi, nandun yung restrictions nandun lang yung pwede mong gawin. As opposed sa ako, sisimulan ko from nothing, tapos wala akong kahon-kahon. Kasi, ang naglalaro kung saan-saan pa siya, parang ganyan, kaysa yung kinakahon ka na. So, akin, hindi naman bad yung nasa kahon ka or yung may iniisip kang audience, as long na alam mo na yun yung purpose nung pelikula. It's for an audience, it's a pleaser. So, punta ka sa ganun, sa akin okay lang naman. Tsaka with excess naman, sinasabi ko kahit papano, nagawa ko yung gusto ko din, kahit papano, kahit sa start, tapos hanggang sa si Dan, happy ako na na-please ko din naman si Dan, na nagawa ko ultimately yung gusto niya. Kasi nakaranas na ako ng director na ginawa lang akong typewriter. Yung as in, upuan natin scene by scene kung anong mangyayari. Kasi ako, okay, tell me where you want to take it, pero wag mo na sanang sabihin sa akin how to take it there. Kasi yun ako as a writer. Kung meron ka ng ending, sige. Kung meron ka ng goal, sige, pag-usapan natin yan, isusulat ko yan. Pero wag naman yung bawat step, iyaano mo sa akin. So, parang I felt, nag-typewriter lang ako dun sa director na yun, na hindi naman natuloy yung project namin. Pasabog yan. Nakasabog number. Susunod. Pero Diba? wala ka bang urge na parang, since ito yung audience nito malaki, parang bigyan natin ng something more challenging, ganun? Syempre meron. Hindi ko alam kung off the record. Susunod. Susunod. Sabi na lang siguro. Pero syempre meron, oo. Kasi tsaka, yun yung baby ng Black Sheep Siya yung unang baby. So, kailangan niyang mag-set ng tone apart from all the others dapat, and na malayo sa mothership, flagship niya na Star Cinema. So, kailangan malayo talaga yung bato. Yung parang ganun. So, to be fair, na-appreciate ko yung may pagka non-linear siya kasi yung framing story, di ba? At least yung, yan. 50 ulit. Basta mamaya natin pag-usapan yung kasi, tsaka may kwento ko dyan, pero baka may resibo Baka may resibo. Ano pala, kailan daw yung next na screenings ni Oda? Kasi, alam ko na entice ang Black Sheep with Oda kasi alam nila na ang producer ko din ay si Bianca Balbuena, Gusto din nila kasi mag-make ng name internationally. So, parang ang pinaprioritize ngayon ay international screenings. So, festival. Tapos, festival circle. Tapos, baka hopefully tsaka siya ibalik pag medyo umingay na doon. Okay. So, feeling ko yun. Feeling ko lang kasi wala pa akong balita ko ng plano nila. Pero ayun lang yung feeling ko. Ayan. Dwayne, may gusto ka bang itanong sa amin? Oo. Anong mas nagustuhan nyo, Hypo or Oda? Ako, hypo ako.
complicated answer. Nag-tweet kasi yung si James Espinosa. Sabi ko, parang, personally, kung walang isip-isip, hypothalamus. Pero parang, critically, quote-unquote, Oda sa wala. Ses? Ako hindi ko pa napanood si Hype ko, pero si Oda versus kay Mamay. Okay. Although love ko din si Mamay, pero si Oda. Okay. Gusto, lagi yun yung tanong ko, kasi yung Hypo, ang tagal ko siyang kasama. 7 years ko siyang inalaban. So, parang through thick or thin kami talaga nung material. Tapos, nung naglabas ako ng Oda, may mga tao nagsasabi sa akin, mas bet nila yung Oda. Tapos, nasasaktan ako. Minus 50. Oo. Minus 50. Meron akong ganung feeling na, Sorry. shucks, kakagawa ko lang nung hypothalamus na 7 years kong pinangarap magawa. Parang may feeling na leaving yung isa mong baby, tapos with Oda, tapos sabihin pa ng tao na mas maganda siya. So, yung asawa ko parang hindi niya gets, parang sasabi niya, ano ka ba? Di ba mas okay nga yung mas recent mo yung mas maganda? Yung ganyan. So, hindi medyo nasasaktan lang Actually, huwag talaga ka mag-alala ako. kasi it's a fault of a boy. Dapat napanoorin namin yung sabay. Tapos hindi niya ako sinip. Charot. Mga pasabog talaga. Isa pa tayong pasabog. Side pasabog. Pasabog episode. So, yun. At saka hindi ko siya in-expect with Oda na ganun yung liking nung mga tao towards it. Kasi, basta hindi ko siya masyadong hindi ko siya, yung parang, really? Ganun yung, really? Tsaka grabe din yung journey niya kasi parang hindi ba replacement lang siya doon sa Replacement siya, ganyan. Kasi parang yung unang issue nila ay, ang ikli ng script, yung script ng Oda ay 24-ish pages lang siya. Wow. So, ang issue nila ay, papatak ba to na na feature? Tapos ako parang hindi pa tatapusin ko maghugas ng pinggan yan. Yung alam mo yun? Kaya siya kasi descriptive lang siya. Kasi wala naman siyang wala naman siyang dialogues eh. So sabi ko mahahaba po talaga yan kasi it's a slow film ganyan. Tapos ni-revise ganyan. Tapos naging 43 siya pages. Plus Humaba naman siya ng very light ganyan. So parang yun yung issue nila daw noon sa Oda. Masyado siyang maikli. Oo, yun yung concern nila. Kaya hindi nila pinasok. Pero ang funny nun kasi, kuminsan malakas yung gut feeling ko. Tapos nung after naming mag-pitch ni Gian, magkasabay kami umuwi. Nagda-drive kami. Sabi ko, feeling ko pasok ako Gi. Ganyan. Tapos siya yung parang, hindi ako pasok. Ganyan. Tapos ako talaga sobrang relax ko. Pasok ako. Girl, pasok ako. Ganyan. Katsu, in-announce, wala ako. Si Gian yung pasok. Tapos si Gian parang, congrats ko si Gian. Tapos sabi niya, okay ka lang, ganyan. Sabi ko, oo, kasi may feeling pa rin ako na papasok ako. Sabi ko, feeling ko may magbaback out dyan. Feeling ko ganyan. Feeling ko talaga pasok ako, Gi. Katsu, nag-back out siya. siya nag-back out. So, nakakatawa. Ewan ko. May mga ganun akong gut feel. Ayun. Nag-usap na kayo sa last film. Ano last film? Na napanood. So yun. So, I guess to end this episode, ikot tayo. Say, tell us the last thing, movie, TV series, whatever you watched, kung ano gusto mo, and what you thought about it. So, saan tayo mag-start? Kay Dwayne? O, sige, Dwayne, ikaw muna. Wait lang. Ano ba yung huli? Ang huli ko napanood yung Burning, tinulugan ko. So parang, Pasabog, hindi ko, pero meron dong isang moment na sold na ako. Yung nakikipag-sex siya, tapos nakita niya yung yung light. Sabi ko, oh my God, ang cinema niya, okay, bye. Tapos, Yung sabi mo, akala mo. So parang sobrang na siya sa akin. Nasold ako doon, tapos parang tulog na ako. Hindi, basta parang inaantok lang ako that night. Kasi yun yung isa sa mga sakit ko. Lagi akong inaantok sa pelikula. Tapos nagigilty ako sa kanya until sa isang interview ni Apichatpong ni Joe, na Joe lang pala siya pwedeng tawagin. Hirap-hirapan ang name niya.
Na yun din yung sakit niya. Meron nga siyang ginawa na hotel na for may malaking projection, parang sleep siya hotel kasi feeling niya ang cinema at ang tulog mag-coexist talaga siya. Kaya yung cinema niya din mismo nakakaantok, 'di ba? So parang gano'n. So parang nung sinabi niya, okay, hindi ako nag-iisa, tulog ako. Ganyan. Tapos yun yung last na movie na hindi ko naman ma-discuss dahil nga tinulugan ko. So, i-change ko, i-rephrase ko na lang yung question. Huling pelikulang napanood ko na made me want to do more films. Ganyan. Na napanood ko parang years ago, parang siya pa yung huling pelikula na, shit, gusto kong gumawa pa ng marami. Frances Ha. Yun yung sinabi ko kanina na umabot sila ng 40 plus. Really ba? Ayun siya. May piece si Greta Gerwig about it. Ayun, yung Frances Ha ni Greta, yun yung feeling ko na, parang gusto kong gumawa ng ganun. Na lang siya. Yung parang, basta sobrang gustong-gusto ko yung piece niya habang nakikipag-usap siya sa table with friends na hindi siya gets nung mga friends. Yung nagkukwento lang siya tungkol dun sa person mo. Yung sinasabi niya na there's this one person na pag tiningnan mo from a crowd, magkakatitigan lang kayo, tapos magkahangitian lang kayo, and you get each other. Parang sobrang yun yung pinaka gusto kong monologue dun sa pelikula. Tapos ang ganda-ganda lang niya for me. Tapos ayun, gusto kong gumawa ng pelikula pa more because of that film. Ayun yung huling nag-speak sa akin as a filmmaker and storyteller. Ses, ikaw. Ako, guilty rin ako dun sa sleeping part. Kasi sa kagabi si Crimes of Grindelwald. Tapos sobrang antok ko, ang na-tweet ko, Grimwald na lang. Shortcut. Tapos inorek ako, tama, pati yung movie nakalimutan. Ay, yung title, nagkamali pa ako, parang ganun. Nakatulog ka dun sa Dell. The whole thing. Kasi parang, hindi talaga siya yung gusto kong panoorin. Ano gusto mong panoorin? Bohemian. Kasi nasa Uptown na rin naman na kami. Sabi ko, might sinihan as well. to. Sa sinihan, kagabi. Yung kasama ko gusto niya panoorin yun kasi nga fan siya na Harry Potter, ganyan. Hindi ko napanood yung first part. So, sa parang ako, sige, sulitin ko na yung lamig ng tulog na lang ako, ganyan. So, pero yung napanood ko ng buo was, A Woman Under the Influence. Kasi matagal ko na siyang hinahanap. Tapos parang nung torrent dito sa bahay. Sabi ko, sige na nga, might as well, ganun. Tapos yun, ang gustong-gusto, as in, galing na galing pa rin ako kay bidang babae. Kasi may mga tics yung mga ganun siya lagi. May siyang mag-ganon. Tapos parang, sabi ko, ang weird kasi nga, ang nagsulat nun is yung asawa niya. Tapos siya yung kinukuha niya laging actress, ganun. So parang sobrang complex nung pelikula na parang it's a study of their marriage. At the same time, yung psyche ng babae, ganun. So, yun. DJ? Wala pa ako napanood na bagay. Since our last episode Commercial. Ang probinsyana. Series. Wala eh. Hindi ako nanood last week. Ano yung pinanood mo last week? Hindi ko alam. Yung pinag-usapan namin last episode, actually Burning yung... Burning din. Sobrang nagustuhan niyo. Burning din. Feeling ko, panonoorin ko rin siya in tranches. May kopya naman dyan. Hello, where? FBI, alam. Sa akin naman, yung pinaka-recent na napanood ko is kung paano siya nawala. Pag-usapan na lang natin yun in a future episode. Basta nagustuhan ko siya. Although yung sa ending parang medyo gusto ko sabihin hindi naman clumsy, may parang rough patches siya na dinaanan sa may ending. Pero overall nagustuhan ko siya. Tsaka tagos on a personal level. So talagang gustuhan ko siya. And then the other one is Bohemian Rhapsody. Sana yung pinuntahan ko yung singalong. Kasi parang mas meron? Meron daw. Oo. Kakantahan daw. Kakaloka. We will rock the cinema. Ganun. Okay lang. Yung may part doon sa may huli na tipong parang iniisip ko na parang may lalabas na for your consideration Academy Awards. Kasi sobrang it's like a very safe malinis na biopic na tipong talagang pang beat siya ng Oscar. Although
ang fantastic ni Rami Malek dun sa film as Freddie Mercury. Pero yun nga, parang surface level, tas ang dami nilang real life facts na dinistort for the sake of drama na hindi naman siguro kailangan. Pero ay ginawa pa rin nila. Pero yun, yung Live Aid concert, masayang kantahan. Dalawa yung coach niya dun di ba? Gesture tsaka vocal. Yes. Ano eh? Wait, kinakanta niya ba as himself? Hindi naman. May dub na version. Pero Akala syempre ko yung... kinakanta niya Yeah, talaga. parang may sound alike ni Freddie Mercury na siya yung singing voice ng character eh. Nakuha Fairness. naman nila. Tapos yung, kung tingnan mo yung side by side mo yung Live Aid concert, Ay, parang pinanood ko yun. tsaka Ganda. yung performance niya dun sa movie. Talaga magkapareho, gumaganon siya at the right time, gumaganon siya. So yun, Bohemian Rhapsody. Radio Gaga. Bigay ko na lang pala yung slot no? Kay Dwayne. Kasi na-mention mo kanina yung si Lanthimos. Tapos, napanood ko last year yung The Killing of a Sacred Deer. Tapos parang, feeling ko sa mga all-time favorite ko na yun eh. Oo. Tapos napanood ko after, sabi na palagi na hindi, mas maganda yung The Lobster. Pero mas gusto ko pa rin yung Deer. Ikaw, ano yung... Wala akong gusto sa kanilang dalawa. ang gusto kong Lantimos ay Alps at saka Dogtooth. Parang nandun ako kasi after nun, tsaka siya Lobster. Feeling ko yung Lobster, sobrang para siyang yung feeling na si Wong Kar-wai Blueberry Nights. Yung, Ay, biglang nawala. Kind of his, Oo, parang, really? Parang, nasa ganun yung feeling niya sa akin. Tapos yung Killing, parang, nice lang. Sobrang, hindi ako makapili kung anong mas gusto ko actually with Dogtooth tsaka Alps. Parang napanood mo na ba siya? Hindi pa. So, ang ganda nung Alps kasi parang yung setting lang noon ay nasa hospital. Tapos pag may mamamatayan, lalapitan nila yon, tapos sabihin nila, ay magpapanggap ako para maka get over ka ng mas madali sa loved one mo. Magpapanggap ako for a month or a week nang ako yung namatay. So magpe-play role sila. Sobrang ang ganda nung ano pa lang, nung concept, nung plot. Tapos ang ganda, tapos yung Dogtooth ganun din. Parang world building siya. Tapos, yun pa yung isa din with writing Hypothalamus nun, na nagba-back and forth kami ni Dodo Dayaw sa script nun ng Hypo. Sabi ko, gusto ko pala siyang maging parang Lantimos na hindi mo na i-question yung logic kung bakit ginagawa nung mga tao yung ginagawa nila. Kasi, bigla mong magigets na sa mundo nila ginagawa nila ito at hindi ito yung mundo ngayon. Hindi ito yung mundo natin. Hindi ito yung mundo natin. Kahit nasa avenida lang siya, dapat may ganun siyang sense. Parang, yun yung gusto ko lagi. Kaya yung Lobster, hindi talaga ako fan nung Lobster, tsaka nitong recent niya. Mas doon pa rin ako. Yung favorite ba na panahon? Hindi pa. Parang wala pa naman yata. Kailan yun? Bago ba to? Bago. Yung the favorite, yung si... Cannes din yata to. Cannes Film Fest. Sa Cannes yata siya lumabas. So, I guess wala pa siguro. Kay Gondry, anong gusto mong film niya? Ay, Eternal. Eternal. Tapos yung mga following na niya na siya na yung nagsusulat. Tama ba? Medyo iffy naman, parang mas visual na lang siya instead of storytelling, ganun. So, parang, nandun pa rin ako sa Eternal. Tsaka, fan din ako ni Linklater. Tama ba? Richard. Yan. Ano favorite mo, Linklater? Sa trilogy, alin Sa trilogy, depende sa mood ko eh. Pero, Ako din. diba, depende siya sa mood. Pero, sobrang gusto ko yung Sunset. Sunset yung pinaka-gusto ko. Yung pangalawa. Ako si Midnight. Ako din Midnight. Midnight. Sa Team Sunset. Sunset ako, Sunset. Kay Gondry, ang gusto ko din, para rin siyang doon ako, yung feeling mo kay Lanthimos, nung nag-Green Hornet siya, si Gondry. Pero, gustong-gusto ko yung, maliban sa Eternal, it's, yung Signs of Sleep. Oo, Signs of Signs of Sleep. Sleep. Ang cute niya, na parang siguro, nung napanood ko yun early cinephile days, para akong
3 months yata akong hindi makamove on, na parang, shucks, ang love is ganito, ganyan. Grabe siya, kasi mathematician siya, diba? Tapos musician pa siya. So, yung technicalities niya in filmmaking, in the visual, grabe. Tapos, pumunta ako ng Karlovy Vary for a film festival. Dati. Tapos, hindi ko alam na meron siyang, si Gondry, meron siyang master class ng 2 p.m. Tapos, ang baba ko sa festival ay 2 p.m. din. Ay, wow. So, hindi kami nag-abot. So, Ay, shucks. sobrang yun yung parang, oh my God. Tapos, the day na umalis ako sa festival, dumating si Ezra Miller. Oh my God. So, yun yung mga hugot. Bakit po wala nag-i-inform sa akin? Walang nag-i-inform. Yung ganyan. Ay, yung para sa ano ba yun? Yung sa children ba yun? Title nun? Yung kay Ezra Miller. Children. Yung Of movie the Corn, niya. charot. Hindi Yung bata siya? Bata siya. Ano ba yun? Hindi. We need to talk about Kevin. Tama Siya ba yun. And then, Si Kevin. Oo, siya si tapos Kevin. meron pa akong isang film pala, singit ko natin, ang chika. Anyway, si Peterson, nung napanood niya yung Hypo, binanggit niya si Chaimin lang. Oo. Tapos ang nakakatawa doon, ang dami ko ng DVDs from him sa Quiapo. Tapos hindi ko siya pinapanood pa. So nung nabanggit siya ni Peterson na hindi para siyang early chururut. Ganyan. Sabi ko, sige na nga, panoorin ko na si Chiming chururut. Ganyan. So pinanood ko yung What Time Is It There niya. Oo. Tapos yun yung parang, tangina, ako ba yung gumawa nito? Yung parang meron akong ganong feeling towards him na parang, really, lalo na yung ending niya sa What Time Is It There, parang, oh my God, hypothalamus siya. Nakakaloka. Pati yung cut to cut na sobra, parang na mind blown ako na, really? Ang galing. Oo, tas hindi ko pa siya, tas yun yung parang hindi ko pa siya napapanood as in not one of his films, parang ganun. So, parang, may Asian sensibility ba talaga? Sabi nung di ba may Tayo. tag yun pag pirated, aling whatever, ganun. Buksan muna kasi kami, mga ganun. May reminder. Panoorin muna kasi kami. Ayun Ganun. siya. Nabanggit ko lang, naalala ko lang. Si Chiming. Okay, guys. Final Satisfied. thoughts? Wala na? So, Dwayne, thank you very much Yeah, thank you. Thank for having us. Uniqlo, kunin nyo na to. Yes, Diba? Diyos ko, dahil, alam mo, hindi ako nagmamock ha. Hindi ko minomock si Sam Lee or si Gino Santos na todo yung pagka-influencer. May pangarap po talaga akong Pasabog. maging influencer. And yaman din lamang na Uniqlo yung lagi kong suot-suot. Baka naman po, kumakatok sa inyong mga pintuan. Baka naman po pwede nating i-push yung Dwayne for Uniqlo. You know. Nakapaskil ka dun sa yung main store nila sa Oh, hindi basta may Mall. freebies lang. Kasi di ba may ganun yun? Feeling ko may ganun. May ganun yan. Parang, yan, suotin mo to, tapos lumabas ka sa Oh, di ba? Picture Iti-tweet ko account. naman. Oh, di ba? I-picturean ko Here I yung yourself am. ko. On the set, wearing my very comfortable. Di ba? My Eddie pants. Oh, ganon. Such an easy pants. Yan. Push Thank you natin din. yan. Yeah, Thank you. Thank you for reading then our Yes. feedback. Ay, Thank you so much. Talagang collaborative between audience and artist. Thank you. Yan. So, till next guys. Wala na. Gabi na guys. Nakuto na Ano ba? ba? 11. 11. Until next time, guys, which is, I guess, quite soon. Yes. Hanggat di pa kami binaban ng MTRT, ng ABS, CBN, Legal. ng Regal. Wanted Yan. list na kami mga ilang episodes na. If you, kung gusto mo lang bumalik, chika-chika with us. You can be our friend of the pod, ganun. Sige, yung na lang, wala nang record para mas maraming chika. Maraming pasabog eh. So, yan. See you guys next time. Bye-bye. We'd like to thank our sponsors. Bye!